Hindi ba't napakagaan sa pakiramdam kapag ikaw ay malaya? Pero dapat ang pagiging malaya ay hindi lang nakabatay sa gusto nating mangyari, kundi batay rin sa kagandahang loob at turo ng Diyos. Yung gospel natin ngayon, nagbabahagi sa atin ng profound message about true freedom, a freedom rooted in the transformative power of His teachings. Dineclare nga ni Jesus sa gospel that those who abide in His word will know the truth, and the truth will set them free. Magandang ilapat sa context ng virtue of prudence sapagkat yung virtue na ito ay guiding light and urging us to make sound moral judgments. Kasi nga, ang pagiging malaya ay hindi lang basta making decisions. It is about making decisions that are aligned with the eternal truths revealed by Christ. Mga ka-G, the call to abide in Christ's word is a call to prudence. It is an invitation to immerse ourselves in the teachings of Jesus, allowing His truth to shape our thoughts, actions, and choices. Kapag ganito na ang ating kaisipan, ganap tayong malaya. Dahil hindi lang natin nararanasan yung freedom that transcends worldly constraints, pero nagpa-participate tayo sa divine wisdom na gumagabay sa atin patungo sa ating ultimate purpose, ang maging malaya kasama si Kristo. G ka ba?